Tatlong account sa isang pahina at bawat spread na nakasulat doon ay 0.0. Ibang broker, parehong numero. Lahat ng ito ay technical na totoo. Pero sa talahanayan na ito, ang 0.0 ay totoo para sa isang currency pair lamang sa apat. Ang advertised na spread ay hindi ang talagang binabayaran mo. Kaya kinuha ko ang tunay na numero ng dalawang broker na palaging lumalabas sa bawat listahan ng pinakamababang spread, sina IC Markets at Vantage. Ang isa sa kanila ay mas mahal ng malaki bawat trade. Pero kung sino ang mas mahal ay nagbabago depende sa kung magkano ang handa mong ideposito. Ang sagot ay hindi isang ranking. Ito ay isang threshold. Ito ang eksaktong makukuha mo. Isa, ang formula para sa tunay na halaga ng isang trade sa isang linya. Dalawa, ang dalawang broker ay pinagdaan sa formula kasama ang petsa na sinuri ko sila. Tatlo, ang punto kung saan ang mas murang broker ay hindi na ang mas mura. Walang ranking, ang aritmetika lang. Disclosure. At yung mga links sa ibaba ay affiliate links, kumikita ako ng komisyon mula sa dalawa. Wala kang dagdag na bayad at ito ay hindi financial advice. At ang pinakamahalagang numero sa video na ito ay hindi isang spread. 70 hanggang 90% ng retail accounts, lugi sa pag-trade nito. Ang mas murang gastos, hindi nakakaayos ng talunang strategy. Ginagawa lang nitong mas mura ang gumaganang strategy. Ang raw spread account, hindi nag-aalis ng gastos mo. Inililipat lang ito. Ibinibigay sa iyo ng broker ang raw price mula sa liquidity providers, kaya halos zero ang spread. Tapos, may commission sila sa bawat side ng bawat trade. Sa halip, bumababa ang headline number at tumataas yung di mo tinitignan. Nasa iisang talata sa page na ito ang dalawa. Hindi lang sila magkasing laki. Hindi yon scam, marketing lang yon. Pero ibig sabihin, halos wala kang malalaman sa bill mo sa advertised spread. Ito ang formula at gumagana sa lahat ng broker, hindi lang sa dalawang ito. Sa standard lot, isang pip ng euro-dollar pair ay katumbas ng $10. Fixed yung parte na yan para sa lahat. Kaya kunin ang spread in pips, i-multiply sa 10 at yon na ang spread cost mo. Tapos idagdag ang commission para sa magkabilang panig, yung nagbubukas ng trade at yung nagsasara nito. Round turn, hindi per side. Ang isang broker ay naglalagay ng per side, ang isa naman ay round turn. At dito na nandarayan ng tahimik ang karamihang paghahambing. Spread cost kasama ang round turn commission at yun na ang isang numero na nagpapakita kung magkano ang isang trade. Ang isang 10 bahagi ng isang pip ay mukhang wala. Sa isang standard lot, $1 iyon at ito ang mas maliit na kalahati ng gastos. Parehong formula, parehong broker, simula sa IC Markets. Nag-publish sila ng average euro-dollar spread na isang 10 bahagi ng pip at komisyon na $3 at 50 sentimo bawat lot, babayaran per side, dodoblehin para sa round turn. $7 iyon kasama ang $1 na spread. $8 lahat sa isang standard lot. Ngayon si Vantage at dito nagiging kawili-wili. Direkta nang nakaprint ang round turn ng Vantage, $6 bawat lot. Nakaprint ito ng 2 beses sa 2 magkaibang talahanayan at pareho silang nagsasabing 6. Pero hindi kailanman nag-publish ang Vantage ng average spread kahit saan. Bawat spread sa site nila may salitang from. Kaya kaya kong i-price ang IC Markets end-to-end pero hindi sa Vantage. Ang pwede kong ikumpara ay ang half na fixed sa dalawa. $7 kontra 6, $1 kada lot. Sabihin natin ng malinaw, totoo yung gap, $1. Hindi ito ang linya ng kita at lugi. Nasa baba ang links kung gusto mong tingnan mismo. Mas mabuting i-check mo kaysa basta magtiwala. Kaya lang, totoo yon sa isang account bawat isa. Pareho silang may mas murang account pero itinatago. Palitan mo yung assumption, magbabago rin ang mas mura. Kung tumigil ka dito, mali ang mapipili mo. May pangalawang raw account ang IC Markets, RawPro. $1.50 kada side, hindi 3.50. $3 round turn, pareho ang raw pricing. May katulad ding account ang Vantage, pareho ang bayad. $1.50 o $3 round turn, nakalimbag na. Sa murang tier, magkapareho ang dalawang broker. Kaya hindi na tanong kung aling broker, kundi aling pinto ang kaya mong pasukin. Pinubuksan ng IC Markets yung account sa $5,000. Sa Vantage naman, 10,000 ang simula. Parehong $3, dobleng pera para maabot. 4 na account, 2 dito, eksaktong $3. Sa ibaba ng 5,000, mas mura ng $1 kada lot ang Vantage. Sa IC Markets, kalahati lang ng deposito para sa parehong presyo. Walang naglalagay niyan sa lowest spread list dahil hindi ranking yan.
$1 kada lot, $100 kada buwan sa 100 lot. Malaking pera kung yan talaga ang volume mo. Pero i-apply mo ang parehong formula sa isang bad fill. 2 pips na slippage sa standard lot, $20 yan. Parehong $10 kada pip, 20 beses ang gap na hinahanap mo. Di ko masukat ang execution quality, ganun din ang marketing page. Hindi ko papanggapin na kaya kong i-rank ang dalawang ito. Ang masasabi ko, sa mababang volume, pinibili mo ang presyo at nalalaman mo ang presyo. Ngayon, ang bahaging nagpapababa ng kita ko. Ang IC markets ang mas mahal sa dalawa para sa account na bubukas ng karamihan. $7 round turn kumpara sa 6. At kung ikaw ay nag-trade ng katamtamang laki, mas malaki ang babayaran mo. Totoo lang iyon. May sariling problema ang Vantage at iyon ay ang $10,000 na pader. Sa ibaba nito, doble ang babayaran mo kumpara sa tier sa itaas. At ito ang halos walang nabanggit. Ang dalawang account na iyon ay may parehong spread sa bawat pares na inilalista ng Vantage. Kaya ang $10,000 ay para lang sa mas mababang komisyon at wala ng iba. Ganon din ginagawa ng IC Markets sa kabila. Ang kanilang commission-free account ay nagsisimula sa 0.8 pips. $8 bawat lot sa pinakamababang presyong ibibigay nito sa iyo. Nakatumbas ng average na gastos ng $7 na account. Hindi libre ang commission-free. Iyon ay parehong bayad, iisang linya lang. Promise 1 at Promise 2, tapos na. May formula ka na at pinatakbo mo na sa dalawang broker. Bawat numero galing sa kanilang pahina noong August 12, 2026. Ina-update nila yung mga pahinang yon. Kaya may shelf life yung numero ko, sa'yo wala. Natitira na lang ang Promise 3. Bago ko sabihin kung aling link ang pipindutin, heto kung sino ang di dapat pumindot sa kahit alin. Kung ilang lots lang kada buwan, tipid mo lang piso. Hindi yan ang bottleneck mo. Ang bottleneck mo ay strategy, walang spread na aayos niyan. Kung di mo pa alam kung kumikita ka, huwag ka munang lumipat. Mahalaga ang gastos kapag may pro-protektahan. At kung lilipat ka lang dahil may nagpakita ng table sa video. Hindi rin iyan dahilan. Patakbuhin ang formula sa sarili mong numero. Mas okay nang mawalan ng click kaysa lumipat ka para sa piso. 2 ruta, isa lang ang piliin, maliit na account o baguhan pa. Piliin ang Vantage. Ang kanilang raw account ay nagsisimula sa $50 at $1 na mas mura sa bawat lot. 5,000 o higit pa ang idedeposito at gusto mo ang pinakamababang presyo. Pumunta sa IC Markets. Ang Raw Pro ay $3 round turn at ang kanilang spread ay kalahati ng taas ng Vantage. May isang bagay na naaangkop sa dalawa at ito ang pagkakamaling talagang ikinababahala ko. Piliin ang raw account sa pag-sign up, hindi ang standard. Mas mukhang friendly ang standard dahil walang commission line dito. Pinabayaran mo na lang ito sa spread. At ang pinakamababang halaga roon ay $8. Ito ang default. Maraming tao ang diretsyo na nagkiklik. Ang dalawang link ay nasa description. At ang IC Markets referral ay nasa screen na ngayon. Huling bagay at pagkatapos ay paaalisin na kita. Ang pagbabawas ng gastos ay ang pinakamadaling kalamangan sa trading na makukuha mo. Ito rin ang pinakamaliit na mayroon ka. Sulit itong gawin. Huwag lang itong ipalit sa tunay na trabaho. Patakbuhin ang formula sa iyong sariling mga numero dahil ang bahaging iyon ay walang makakatulong sa iyo.